Hello guys, good evening po. Shoutout po sa inyong lahat. So ayan guys, welcome back to my channel. Hindi muna tayo magpapakita at wala tayong cameraman. Tayo ang nagka-camera kay Mama Gemma ngayon. So ano to, interview, second or part 2 ng interview natin kay Mama Gemma. So meron lang tayong mga katanungan dito na marami rin na nagtatanong. So pwede kang mag-pass. Pwede mong hindi sagutin lahat ng mga itatanong ko sa'yo. Walang problema. Pero kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Siyempre, palaban ka, girl eh. So, una sa lahat, kamusta na si Mama Gemma after ng paglipat sa bagong apartment? Okay lang po. Na kahit pa paano nakakakilos na rin kami. Okay naman kila Brooke, siyempre. Kaya lang, minsan po, nakakaya din dun magkikilos. At least ngayon, pagka pwede nang kumilos kasi paglulutuan po si Kalingap Dan. Mas nagkaroon ka ba ng peace of mind? Ay, oo naman. So, ibig sabihin, nung nakatira kay Kuya Brooks, wala kang peace of mind? Meron akong peace of mind, kaya lang po nakakaya pong kumilos doon. Pero para malinaw sa lahat, ayun lang ba ang iyong iniisip doon? O may iba ka pang... Ay, wala. Bas wala akong masasabi kay Brooks, kay Elena, at saka po kay Alimyon. Wala akong masasabi, no comment ako. At masaano ko lang po mabait po silang lahat. So, madami kasing nagsasabi na tinatago mo lang daw ang sakit para sa aming mga anak mo. Ay, hindi po totoo yun. Wala na pong sakit. Move on na po tayo. Pass is pass na po. So, paano mo daw kinakaya na makasama ang second partner ni Kuya Brooks sa iisang bahay? Kasi madaming naku-curious dyan eh. Wala na. Ang akin naman po madali naman pong pakisamahan si Elena. Hindi naman siya mahirap pakisamahan. Mabait naman po si Elena. Kaya hindi ko maanuhan si Elena na may masasabi ako sa kanya. Basta ang ko lang kay Elena napakabait po niya. So, para malaman din ng lahat, no, si Tita Elena ba ang rason ng paghihiwalay niyo ni Kuya Brooks? Ay, hindi. Walang kinalaman si Elena sa paghihiwalay namin ni Kuya Brooks. Medyo hindi lang kami nagkakaintindihan ni Kuya Brooks, kaya naghiwalay kami. So, para ma-clear natin sa lahat, magaan ang loob mo kay Tita Elena dahil hindi siya ang rason ng hiwalayan ninyo, tama? Oo, walang kinalaman si Elena. So, bakit wala na lang sa'yo lahat ngayon? Totally healed ka na ba? Ay, oo dahil naman. wala ka lang talagang pakialam? Wala na sa akin yun. Ang akin naman po okay naman si Brooks kay Elena. Tsaka nakita ko naman pag-asikaso ni Elena kay Brooks. Okay na sa akin yun. Wala akong sama ng loob sa kanilang dalawa. So, kahit hiwalay na kayo ni Kuya Brooks, concerned ka pa din kay Kuya Brooks? Hindi naman ako concerned kasi syempre may sarili na siyang pamilya. Hindi na ako concerned. Pero nandyan pa rin yung syempre yung pagkakaibigan namin. Hanggang doon na lang po. Oo nga. Pero ang ibig ko sabihin, kahit hiwalay na kayo, syempre concerned ka pa rin sa kanya na may tamang mag-aalaga dahil syempre ikaw nasami ka na naman ni Kalingap Dan, 'di ba? So panatag tayo na at least si Kuya Brooks may makakasama, no? May nakakasama na, may mag-aalaga sa kanya. Lalo na ngayon si Alimyon. Si Alimyon po napakabait ng bata niya, kahit makulit yan. Gusto ko yung batang yan. So syempre ito, madaming gustong makaalam. Bakit ba kayo naghiwalay ni Kuya Brooks? Hindi ba pwedeng secret na lang yan? Sige, secret. So, wala lang, siguro hindi kami mapagkasunduan, kaya siguro nag-cool off muna kami noon. Tamang-tama nag-cool off kami ni Demetrio. Tamang-tama nakilala niya si Elena. Natutuwa naman ako na nakilala niya si Elena. So eto, lilinawin ko lang. So, hindi talaga kayo hiwalay ni Kuya Brooks noon. Cool off lang. Cool off lang. Tapos, syempre, matagal na kami hindi nagkikibuan ni Brooks. Kaya nakahanap na rin si Brooks ng kapalit ko. Okay lang yun. So, hindi pa pala hiwalay yun sa'yo? Hindi, hiwalay na kami. Matagal nang hiwalay. Akala ko ba cool off lang? Kaya ang team song namin ay kay Phil Collins, yung Separate Lives. Hindi kasi syempre maguguluhan ang mga ang mga nanonood, kahit ako naguluhan ako sa sinabi mo.
So, ang sabi mo kasi, cool off lang kayo at nahanap niya si Tita Elena. Baka ang sabihin Dati kasi, yung cool off, pero ngayon wala na po yun. Wala na po. Baka isipin ninyo may pagtingin pa rin ako kay Kuya Brooks. Wala na po. Tama na yung minsan na yung nakikita kami, yung parang kaibigan na lang kami ni Brooks. hindi, para malinaw nga sa lahat. Baka kasi isipin nila dahil kay Tita Elena, hindi na kayo nagbalikan. Wala, hindi. Walang kinalaman si Elena. Wala. So, ibig sabihin, nung mga time na hindi kayo, ilang years bago sila nagkakilala ni Tita Elena? Hindi ko na matandaan siguro meron na rin siguro mga 4 or 5 years na rin naghiwalay kami ni Brooks. So, ayun guys, para lang malinaw sa lahat, syempre may mga manonood tayo, hindi yan maiintindihan. So, 4 to 5 years nang hiwalay sila Mama Gemma bago dumating si Tita Elena sa buhay ni Kuya Brooks. So, walang kinalaman walang kinalaman si Elena. So, umaasa ka din that time. Umasa ka ba that time na babalik pa sa'yo si Kuya Brooks? Ay, hindi na. Kasi pag pumupuntahan, pa nakikita kami, hindi kami nagkikibuan. Ang pinupuntahan na lang niya doon sa J. Basa, yung mga anak ni Nenet, ni Tita Net mo. Ayun, nakikipag siya sa mga bata. Kasi kahit paano magandang pakikisama ng mga bata sa kanya. At saka si Tito Taba mo. So, syempre naghiwalay kayo ni Kuya Brooks, may galit ka sa kanya. Nung nagkaroon ba ng bagong partner si Kuya Brooks, nadagdagan ba ang galit mo sa kanya? Hindi. Wala. Hindi ako nag-aano ng sama ng loob. Wala na yon. So, paano mo napatawad si Kuya Brooks? Wala lang. Madali naman ako magpatawad Halimbawa, syempre, ang Diyos nga nagpapatawad. Tayo pa kaya tao lang. Wow. So, bakit hindi ka naghanap ng partner din? Ay, hindi na po. Tama na sa akin yun. Nandyan si Kalingap Dan at saka si Kalingap Hana. Okay na sa akin yun. So, nung mga oras na hinahiram kami ni Papa, anong nafe-feel mo? Natatakot ka ba na baka hindi na kami ibalik o kampante ka naman? Ay, kampante naman ako kasi alam ko naman ibabalik naman ni Brooks yung dalawang bata. Kaya hindi natin pwede ipagdamot yan sa tatay nila. So, baka may mga advice ka or message sa mga single mom dyan na nahihirapan makipag-co-parenting sa kanilang hiwalay na partner? Ang masasabi ko lang naman, sana, syempre sa umpisa, pagka nagkahiwalay kayo, masakit talaga sa loob nyo. Lalo pa pag mahal na mahal mo. Pero kung talagang di naman kayo magkasundo, maghiwalay na lang po kayo. Ang lang natin move on na lang po tayo. Paano ang mga bata? Huwag idadamay. Huwag idadamay ang bata kasi ang mga bata wala namang kinalaman. Ngayon kung hihiramin, di pa hiram mo. Ngayon, nasa sa kanya yon kung ibabalik niya hindi. Papipiliin natin ang bata kung kanino sasama. O kung gusto niya kay papa niya, okay lang naman yun. Basta kahit paano, pag ako naman hiram, pahiram niya sa akin. So, sino sa amin ni Kalingap Dan ang nakakuha ng ugali ni Kuya Brooks? Si Kalingap Dan, mainipin. Ano pa ang mga katangian ni Kalingap Dan na nakuha niya kay Kuya Brooks? Mainipin at saka yung bang palakain. Para silang palakain. Pero kung sa ugali naman, mabait naman sila parehas. So, sabi ni Kuya Brooks, ayaw sa kanya ng family mo kasi Pilipino siya. Oo, kasi sa amin sa Chinese talaga, pag kaming babae napangasawa ng Pilipino, wala kami makukuwang share. Pero pag ang lalaki napag-asawa ng Pilipina, okay lang. Wag lang kami mga babae. So, totoo ba na sinuway mo magulang mo para kay Kuya Brooks? Oo, sinaway ko. Nagsisisi ka ba? Hindi naman, syempre, mahigpit ang parents ko dati, natutuwa ako, nakawala ako sa hawla. Minsan ba sumagi sa isip mo na kung sinunod mo ang magulang mo at nag-fixed marriage ka din, mas maganda sana ang buhay mo? Hindi naman. Syempre, lang naman talaga nasa pagsisikap lang naman talaga ng lalaki kung di talaga kayong para sa isa't isa, kung maghihiwalay rin lang kayo, okay lang yun. May mga pinagsisisihan ka ba sa buhay mo? Wala akong pinagsisisihan. Bilang ina, anong ayaw mo nakikita na ginagawa sa iyong anak? Yung pinapalo. Okay lang sa akin pagalitan ng bata.
Pero pag yung pinapalo, parang nasasaktan ako, ayaw kong pinapalo. Bukod sa pinapalo, syempre malaki na kami ni Kalingap Dan. Ano ang mga ayaw mong nakikita na ginagawa sa anak mo? Yung pagsasabihan ka na maraming tao, syempre, paano kahit paano, nahihiya na siya. Nahihiya na siyang sa mga kaibigan niya, yun. Ayaw mo nang pinapahiya? Ayaw kong pinapahiya, syempre kahit paano yung mga bata ngayon high-tech ng mga bata ngayon. Ayaw na pinagsasabihan sila. So, may comment ka bang nabasa na tumatak sa'yo? Positive man yun or negative, ano yun? Yung dati sabi na kung sa comment yung pinakikisamahan ko daw po yung asawa daw ni Brooks ngayon. Syempre para sa akin, masakit talaga sa naririnig ko. Pero ngayon hindi, hinahayaan ko na lang yung mga basher na yan. Yung iba naman nakakaintindi. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa mga nakakaintindi. Lalo na nakaparehas ko na single parents din. So, mas nasasaktan ka sa sinasabi ng iba, hindi sa sitwasyon na... Oo, pero hindi. Una sasaktan ako, pero ngayon hindi na. Carry na natin yan. Carry na natin yan kasi hindi naman talaga sila involved sa buhay natin. So, talagang, kumbaga, huwag tayong magpa-apekto sa kanila kasi... Sabi nga nila, ignore yung mga basher. Oo, wala naman talaga na yun, wala. Huwag mo na lang pansinin mga yan. Wala naman talaga silang ambag sa ating buhay. So, kung papansinin mo, magsasayang lang tayong oras. Oo. So, saang bansa mo gusto pang pumunta bukod sa Taiwan? Sa Japan, sa Korea, sa Canada. Sa Canada. Pero okay na rin sa akin ang Baguio. Gustong-gusto ko talaga sa Baguio. Hindi ako nagsasawa sa Baguio. So, eto, syempre, last but not the least, ano ang bagay na nagawa namin sa'yo ni Kalingap Dan na talagang na-touch ka, hindi mo makakalimutan? Ang pag-aasikaso sa akin nila at saka yung pag-care po nila sa akin, ay masaya na po ako sa ganon. Tulad ngayon, napakain ako ni Kalingap Hana kasi bukas po ay Mother's Day. Pinakain niya ako. Pag si Kalingap Dan naman ang kasama namin, pinapakain din, tinitreat din naman niya kami. Kaya give and take lang po sila Hana at saka si Kalingap Dan. Wow. So, ayun lang ang ating ang masasabi ko lang, proud ako sa aking 2 anak. May message ka pa ba? 2 anak. Siyempre kasama na rin si Alim yun. Si Jerlyn din. Si Jerlyn. Silang 4. Love ko po yung 4 na yan. No hard feelings na ako. Heart? No hard feelings. Basta ang ko lang mahal ko yung 4 na yan. Si Jerlyn, Alim yun, Kalingap Dan at Kalingap Hana. So, handa ka na ba na magpakasal si Kalingap Dan? Ay, oo naman, kasi nasa edad na rin si Kalingap Dan. Sabi ko nga, mag-asawa na siya. So, boto ka naman sa kung sino ang magiging partner. Ay, oo. Ako naman, kahit sino maging asawa ni Kalingap Dan, Kalingap Hana, okay lang sa akin. Support lang ako sa kanila. Kasi hindi naman pwede ako pumili sa kanila ng asawahin nila. Kasi hindi naman ako makikisama sila. Kaya kung sinong magustuhan nila, support lang ako. Wow! Paano yan? Si Joy, baka malay mo, sila talaga ang magkatuluyan. Ay, okay sa akin kahit sino. Basta ako naman love ko naman talaga si Joy Diwata na. Siyempre, parang anak ko na rin. Lalo na si Balae na. Na-meet ko na silang 2 aking magiging manugang at aking magiging Balae. Wow! So, ayun lang guys. Ang ating mga katanungan kay Mama Gemma. So, salamat sa mga nagsusupport sa amin. Thank you very much din po. Love you all po. Shoutout din po sa mga Dan Joy Natics. Bye-bye. Bye-bye po. Love you all.